Ang nakaraan, sumama nga itong si Jessica kay Ed para sa isang special na dinner. Ngunit hindi nagustuhan ng babae ang salita ni Ed. Parang nadududa ito kung meron siyang ibang nagustuhan. Jessica, tandaan mo, akin ka lang. Hindi ako papayag na may ibang lalaki na angkin sa'yo. Ed, anong nangyari sa'yo? Akala ko mabait ka, pero ano itong pinapakita mo sa akin? Patawad Jessica, alam mo naman kung gaano kita kamahal. Kaya nga gagawin kong lahat para sa'yo. Sige na, aalis na ako Ed. Meron pa akong mahalagang bagay na gagawin. Sige, umalis ka. Pero huwag mo sanang kalimutan kung hindi dahil sa akin ay wala ngayon sa posisyon mong yan. Sige na Ed, usap na lang tayo sa sunod na magkakataon. Tuloy na nga umalis itong si Jessica at naiwang mag-isa ang lalaki. Hello Dad, nasaan ka na? Marco, pwede mo ba akong puntahan dito sa bar? Gusto ko lamang may makausap. Dad, bakit? May problema ka ba? Basta pumunta ka na dito at mag-usap tayo. Sige Dad, ano ba nangyari sa'yo? Alam mo Dad, simula noong nagkita tayo, ngayon ko lamang nakitang ganyan ka. Ewan ko ba Marco, ngayon ko lamang itong naramdaman sa isang babae. Nako Dad, huwag mong sabihin na umaibig ka ulit? Oo Marco, pero kahit anong gagawin ko sa kanya, lahat ng kaya ko ay ibigay ko sa kanya pero talagang ayon sa akin eh. Ikaw Iho, meron ka bang idea kung paano dumiskarte sa isang babae? Yung tipong sasagutin ka niya? Dad, wala pa. Sa katunayan nga ay may gusto rin akong isang babae pero naghintay lamang ako ng isang tamang pagkakataon para magtapat sa kanya ang naramdaman ko. Nako, umibig rin pala yung anak ko ah. Dad, okay lang ba na ipakilala ko siya sa'yo sa mga oras na ito? Sige Iho, natutuwa ako at may babae ka nang nililigawan. Sige Dad, one of these days ipapakilala ko siya sa'yo. Pero Dad, tama na yan. Umuwi na lang tayo sa bahay. Kung mahal mong babaeng iyon, huwag mo siyang sukuan. Ipaglaban mo siyang yung naramdaman mo. At nakasigurado ako Dad na ma-realize din niya na totoo yung pagmamahal mo sa kanya. Sige na, mabuti na lang at may anak ako magaling magpayo. Matapos na kanilang pag-uusap ay tuloy na nga umuwi ang mag-ama. Hello, Marco? Oo Jessica, mabuti na patawag ka. Oo Marco, matutuloy na rin yung dinner natin kung okay lang sa'yo. Nako Jessica, hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya sa sinabi mong yan. Siyempre, tutuloy pa rin yung dinner natin so bukas na ba? Sige Marco, magkita na naman tayo sa isang mall. Binaba na Jessica ang tawag. Hindi naman mapakali itong si Marco dahil pumayag na ito si Jessica na makipag-date sa kanya. Kinabukasan nga ay maagang umalis itong si Marco para magpagkita na sa babaeng liligawan nito. Nakasuot siya ng isang magandang tuxedo na nabagay sa kanya at sigurado mabighani ito si Jessica sa kanya. Jessica, mabuti naman at hindi mo ako binigo. Ang ganda man masuot mong yan. Isa kang prinsesa. Maraming salamat Marco. Nako, ako nga ang dapat masalamat sa iyo dahil binigyan mo ako ng oras para makasama ka. Anyway Jessica, pwede ba tayo mag-order? Lahat ng pwede kainin mo. O bakit Jessica? May mas ba akong nasabi sa'yo? Wala naman Marco. Meron ako naalala. Sige, yan na ang sabi mo ha. Lahat ng gusto ko ay orderin ko. Nagsimula na silang umorder at kumain. Hindi nila napansin ang oras dahil sa sobrang saya nilang dalawa. Maraming salamat Jessica. Sobrang saya ko talaga ngayon. Ako din naman Marco eh. Jessica, meron sana akong sasabihin sa'yo. Sana hindi ka mabigla. Kung ano man yung magiging desisyon mo, itatanggapin ko. Ano ba yun Marco? Alam mo, hindi na ako paligoy-ligoy pa. Noong una pa lamang ay na nagkita tayo, iba na yung pakiramdam ko sa'yo. Gusto kita, Jessica. Gusto kita maging girlfriend ko. At lubos pang makilala. Marahil nagulat ka sa sinabi kong yun, pero yan ang totoo. Isang sagot lamang ang kailangan ko sa'yo Jessica. Marco, ang totoo, masaya rin ako sa tuwing nakikita kita at nakausap. Hindi ko rin may paliwanag kung ano ito. Oo, tinatanggap na kita. Magkasintahan na tayo. Talaga Jessica? Oo nga, tayo na. Basta Marco, hindi ko alam kung hanggang kailan tayo pero sikapin kung tumagal ang relasyon natin. Yes, ang saya ko Jessica. Ano ka ba? Huwag kang sumigaw. Nakakaya sa mga tao dito eh. Jessica, ipapakilala kita sa daddy ko. Ayos lang ba sa'yo? Pero Marco, hindi ba nakakaya sa parents mo? Ano ka ba?
Mabait si Dad at nakasigurado akong magustuhan ka niya. Kung ayos lang sa'yo, bukas papakilala kita. Marco, baka naman masyado pang maaga para sa ganyan. Okay lang yun. Para man habang maaga pa ay malaman ni Dad na meron akong girlfriend. Sige na nga, pero kinakabahan talaga ako sa magiging reaksyon ng daddy mo eh. Basta, magtiwala ka lang. Matapos na kanilang dinner ay inhatid na ni Marco ang kanyang nobya sa kanilang bahay. Maraming salamat Marco ha. Nag-enjoy talaga ako. Paano bukas Jessica? Sunduin kita. Sige Marco. So paano? Alis na ako Jessica. Bago umalis itong si Marco ay niyakap niya muna itong si Jessica at wala naman itong naging reaksyon sa ginawa ng binata. Iho, kumusta na ang date nyo? Naku Dad, sobrang saya ko dahil sinagot na ako. Naku mabuti naman, binabati kita. Ano bang pangalan ng girlfriend mo? Dad, bukas personal mo siya makilala dito. Naku anak, ang lakas pala ng karisma mo parating sa ganyang babae no? Hindi naman sa ganun Dad, pero totoo kasi yung naramdaman ko sa kanya. Sige iho, kung saan ka masaya at mahal mo siya, masaya na rin ako. Kinabukasan ay maagang umalis itong si Marco para sunduin ang kanyang nobya. Excited na itong si Marco na makilala ang kanyang ama. Ilang oras ang nakalipas, nasa bahay na ito na mag-ama. Samantalang naroon pa rin naman itong si Eduardo para makita ang girlfriend ng kanyang anak. Dad, narito na kami. Iho, abuti at nabutan niyo pa ako. Papasok na sana sa trabaho eh. Akala ko kasi mamaya pa kayo darating dito. Dad, ito nga pala ang girlfriend ko. Sa Jessica. Hindi makakilos itong si Eduardo sa kanyang nakita. Jessica, anong ibig sabihin nito? Teka lang Dad, magkakilala kayo? Marco, siya ang babaeng niligawan ko. Totoo ba ito Jessica? Nadalaw kami sa puso mo? Marco, hindi ko naman siya sinasagot eh. Isa pa, hindi ko naman kasi alam na mag-ama pala kayo. Wala naman akong intensyon na saktan kayong dalawa. Ikaw ang pinili ko. Ikaw ang sinagot ko kasi gusto kita. Pasensya ka na Ed pero pilitin ko man ang sarili ko talagang wala akong gusto sa'yo. Iho, palisin mong babaeng iyan sa pamahay ko. Ayaw ko na siya makita dito. Lulukohin ka lang niyan, pera lamang habol niya sa'yo. Kaya mula nga sa araw na ito, iwala niyo mong babaeng iyan na hindi naman talaga totoong pagmamahal sa'yo. Ano kaya ang gagawin ni Marco? Susundin niya kaya ang sinabi ng ama o mas piliin niya ang pintig ng kanyang puso? Kaya mga kaibigan, abangan po natin ang mas tumitindi pang eksena sa buhay ng mag-ama at ang babaeng kanilang nagustuhan. Abangan po natin ang ating part 5. Maraming salamat po.